Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Isang linggo matapos ang kasunduang napagkasunduan sa paunang paglilitis, biglang sumulpot si Ethan sa pintuan ng bahay ni Amara. "Maaari ba akong pumasok?" Mahina ang kanyang tinig, halos nagmamakaawa. Tiningnan siya ni Amara at agad niyang naramdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. "Pakiusap." Pagsusumamo ni Ethan. Matapos ang mahabang buntong hininga, bahagya siyang tumabi upang bigyan ito ng daan. Tahimik na pumasok si Ethan at napatingin sa paligid ng sala. Ang lugar kung saan dating paikot-ikot na tumatakbo si Lucas, kung saan magkasama nilang hinahabol ito ni Amara habang umaalingaw-ngaw ang kanilang mga tawanan sa buong bahay. Sa isang iglap, nilamon siya ng mga alaala. "Maupo ka," putol ni Amara sa kanyang pagninilay. Tahimik siyang sumunod at naupo sa tapat nito. "Ano ang kailangan mo, Ethan?" Matalim ngunit matatag na tanong ni Amara. "Gusto kong bawiin mo ang kaso para sa kustodya." Napatawa si Amara ng mapait. "Natatakot ka bang kapag umabot tayo sa korte, masisira ang reputasyon mo at ng asawa mo? Natatakot ka bang mabunyag ang pagtataksil ninyo?" "Hindi iyon ang dahilan, Amara. Kailangan ko lamang ng kaunting panahon," mabilis na sagot ni Ethan, bakas ang desperasyon sa kanyang tinig. "Panahon? Para saan?" "Para matapos ko ang sinimulan ko. May ginagawa akong isang bagay. Para sa kinabukasan natin. Kapag natapos iyon, ipinapangako kong hihiwalayan ko si Judy Ann. Magiging magkasama tayong muli. Makakasama natin si Lucas. Katulad ng dati." Biglang tumayo si Amara. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib sa matinding emosyon. "Wala akong interes sa sinasabi mo. Maaari ka nang umalis." Mabilis siyang nagtungo sa pinto. Agad namang humarang si Ethan. "Pakinggan mo muna ako, Amara. Ganyan din ba ang sinabi mo noon? Sinabi mo rin ba sa ibang babae na iiwan mo ako, na kailangan mo lang ng panahon upang ayusin ang lahat? Iyan ba ang mga salitang binitiwan mo noon, Ethan?" Nabasag ang kanyang tinig at ang mga luhang matagal niyang pinigilang pumatak ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. "Alam ko kung ano ang pakiramdam ng pagtataksil, Ethan. Alam ko ang sakit ng mawala ng lahat. Ang nag-iisa kong anak ay nawala sa akin. Ang mga pangarap ko, ang karera ko. Isinuko ko ang lahat para sa iyo. Dahil mahal kita. Ngunit kailanman ay hindi ako naging sapat para sa iyo." Napailing siya habang nanginginig ang buong katawan sa bigat ng sakit at dalamhating matagal na niyang kinikimkim. "Hinding-hindi ko hahayaang maranasan ni Judy Ann ang pinagdaanan ko. Kung mayroon kayong problema sa isa't isa, kayo mismo ang mag-ayos niyan. Huwag kang mandamay ng ibang tao. At kung tuluyan mang masira ang pagsasama ninyo, pananagutan mo iyon. Kabiguan mo iyon bilang asawa. Wala nang iba pang dapat sisihin." Mariing binuksan ni Amara ang pinto. "Hindi ko babawiin ang kaso. Magkita na lamang tayo sa hukuman." Nanatiling nakatayo si Ethan sa may pintuan. Nakaukit sa kanyang mukha ang matinding pagsisisi. "Paumanhin, Amara. Lubos akong nagsisisi." Nagniningning sa luha ang mga mata ni Amara habang tinitigan siya sa huling pagkakataon. "Paumanhin? Naaalala mo ba ang sinabi mo noong araw na iniwan mo ang bahay na ito? Sinabi mong huwag na huwag kitang patatawarin. Na hindi mo iyon karapat-dapat. At kahit karapat-dapat ka man, ayaw mo pa rin itong tanggapin. Naaalala mo pa ba iyon, Ethan?" At sa mga salitang iyon, mariing isinara ni Amara ang pinto sa kanyang harapan. Bahagyang umugong ang silid-pulong sa mahihinang tunog ng mga laptop at mga papel na inaayos sa mesa. Nakaupo si Amara sa mahabang mesang salamin katabi ni Zach Javier, ang punong opisyal sa operasyon ng Venture and Corporation, habang ang iba pa nilang kasamahan ay nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng silid. Muling nabuhay ang malaking screen sa dulo ng mesa. Unang lumitaw ang mga pamilyar na mukha mula sa Velour Fragrance House ng Switzerland.
Magagalang silang umiti habang binabati ang lahat. Kasunod nito, bumukas ang isa pang hanay ng mga video window. Ipinakilala ang elegante at propesyonal na mga kinatawan ng Bahay ng Liwanag, isang maalamat at tanyag na fashion house mula sa Paris. Isang alon ng pananabik ang dumaloy sa buong pangkat ng Venture and Corporation. Dahil sa labis na kasiyahan ng Velour Fragrance House sa naging tagumpay ng kanilang nakaraang proyekto, kasama ang Venture and Corporation, inirekomenda nila ang ahensya sa Bahay ng Liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, may espesyal silang kahilingan. Si Amara mismo ang nais nilang mamuno sa buong kampanya. Ang pagkatiwalaan sa pangangasiwa ng marketing para sa dalawang pandaigdigang tatak na kapwa kinikilala at iginagalang sa kanilang industriya. At higit pa rito, dalawang pangalan na magsasanib puwersa sa kauna-unahang pagkakataon. Ay isang napakalaking karangalang bihirang mapunta sa sinuman. At pagkatapos, lumitaw ang kanyang mukha sa screen. Si Maxwell. At sa isang iglap, tila tumigil ang pag-inog ng mundo ni Amara. Lumaktaw ang tibok ng kanyang puso bago ito nagsimulang kumabog ng napakabilis. Halos 3 buwan na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita. Nasa Sydney si Maxwell. Bahagyang tanaw sa malabong likuran ng kanyang video frame ang tanawin ng lungsod at ang matatayog nitong gusali. Hindi mabasa ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kalmado. Halos malamig. Walang kahit katiting na bakas ng pagkilala ang dumaan sa kanyang mga mata. Tahimik na inayos ni Amara ang kanyang mga tala, pilit pinatatatag ang mga kamay na bahagyang nanginginig. Nagsimula ang pagpupulong. Professional. Maayos. Nakatuon sa layunin. Ipinaliwanag ng Velour ang kanilang pananaw para sa proyekto. Ibinahagi naman ng Bahay ng Liwanag ang matapang at makabagong direksyong nais nilang tahaking. Nagbigay rin si Zach ng ilang mahahalagang mungkahi hinggil sa estratehiya. Ginampanan ni Amara ang kanyang tungkulin ng buong husay. Inilahad niya ang kanyang presentasyon ng may kumpiyansa at katumpakan, at ni minsan ay hindi ipinahalatang may unos na nagngangalit sa kanyang kalooban. Si Maxwell naman ay nagsasalita lamang kapag kinakailangan. Maingat! Sinusukat ang bawat salita. At laging walang kinikilingan. Makalipas ang 1 oras, unti-unti nang nagtatapos ang pagpupulong. Isa-isang nagpaalam at nag-log out ang mga ehekutibo mula sa Velour at Bahay ng Liwanag, hanggang sa tanging ang Venture and Corporation at si Maxwell na lamang ang natira sa screen. Pagkatapos ay pinutol ng tinig ni Maxwell ang katahimikan. Maaari ko bang makausap si Binibining Cruz? Kaming dalawa lamang. Saglit na napatingin si Zach kay Amara, wari sinusukat ang magiging reaksyon nito bago marahang tumango sa kanilang pangkat. Bigyan muna natin sila ng sandali. Marahang kumaluskos ang mga upuan habang itinutulak pa atras. Isa-isang lumabas ang lahat sa silid hanggang sa si Amara na lamang ang naiwan, kaharap si Maxwell sa magkabilang panig ng digital na agwat na naghihiwalay sa kanila. Sa loob ng ilang sandali, walang sinuman ang nagsalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila mas malakas pa kaysa anumang salitang maaaring bigkasin. Sa wakas, si Maxwell ang unang bumasag nito. Kumusta ka, Amara? Mahina ngunit matatag niyang tanong, habang nananatiling hindi mabasa ang anumang emosyon sa kanyang mukha. Ang proyektong ito, pantay na saad niya, ay hindi katulad ng alinmang nahawakan natin noon. 2 sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng karangyaan ang nagtitiwala sa Venture and Corporation para sa kanilang imahe. Kailangan kong ibigay mo ang pinakamahuhusay mong kakayahan. Napanikip ang lalamunan ni Amara, ngunit nagawa pa rin niyang bahagyang tumango. Siyempre, marahang nagbuga ng hininga si Maxwell, at sa unang pagkakataon ay tila bahagyang nabasag ang kanyang matatag na anyo. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita, mas mahina ang tinig, halos parang nag-aatubili. Kumusta ka na? Natigilan si Amara. Saglit na nahinto ang kanyang paghinga. Hindi niya iyon inaasahan. Lalo na mula kay Maxwell. Mabuti naman ako, marahan niyang tugon. Bahagyang tumango si Maxwell. Sa loob ng ilang sandali, nagkatitigan lamang sila sa magkabilang panig ng screen. Lumawig ang katahimikan sa pagitan nila, mabigat sa lahat ng mga salitang hindi kailanman nasabi. Pagkaraan, umiwas ang tingin ni Maxwell. Iyon lamang. Paalam, Binibining Cruz. At tuluyang nagdilim ang screen.
Sa loob ng mahabang sandali, nanatiling nakaupo si Amara, tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Bahagyang nanginginig ang refleksyon niya sa madilim na monitor sa kanyang harapan. Binalot siya ng katahimikan. Ngunit sa kanyang dibdib, dumadagundong ang tibok ng kanyang puso na tila sapat upang punuin ang buong silid. Parang maging ang oras ay pansamantalang tumigil sa pag-usad, na para bang malupit na ipinapaalala sa kanya kung gaano pa rin siya kahina sa harap ni Maxwell. Kahit pa isang kumikislap na screen lamang ang namamagitan sa kanila. Trabaho ito. Mag-focus ka sa proyekto. Hindi kay Maxwell. Huwag mong hayaang muling magbalik ang mga damdaming matagal mo nang pilit inililibing. Ngunit tumangging sumunod ang kanyang puso. Alam niyang bawat salitang binitiwan nito, bawat bahagyang pagbabago sa tono ng boses, bawat munting galaw na nasaksihan niya sa tawag na iyon, ay mananatili sa kanyang isipan sa buong maghapon. Nanatiling kalmado si Maxwell. Hindi mabasa ang kanyang mukha. At iyon mismo ang lalong nagpahirap na unawain siya. Pinilit siya nitong suriin ang bawat tingin, bawat kilos, bawat himig ng kanyang pananalita. Marahan siyang huminga ng malalim. Piliting pinatatag ang sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsimula na namang mabasag ang mga pader na matagal niyang itinayo upang ilayo ang sarili kay Maxwell. Trabaho. Bahay ng liwanag. Velour Fragrance House. Napakalaking oportunidad nito. Hindi ko hahayaang gambalain ni Maxwell ang aking focus. Gayunpaman, hindi maikakaila ni Amara na may isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao na tumutugon pa rin sa presensya nito. Ngunit sa pagkakataong ito, buo na ang kanyang pasya. Hindi niya hahayaang kontrolin ng mga damdaming iyon ang kanyang mga kilos. Matagal na niyang ikinandado ang mga emosyong iyon sa kaibuturan ng kanyang puso, mahigpit na pinipigil ng katwiran at pananagutan. Isa lamang si Maxwell sa napakalawak na tanawin ng kanyang propesyon at karera. At hindi niya hahayaang ang iisang bahaging iyon ang magpalabo sa kanyang pananaw. Sumandal si Maxwell sa kanyang upuan habang nakatitig sa monitor na ngayon tuluyan ng nagdilim. Ngunit ang alingaw ng tinig ni Amara ay nanatili sa kanyang isipan ng mas matagal kaysa sa kanyang inaasahan. Marahan niyang hinaplos ang kanyang buhok at nagpakawala ng isang halos hindi mapansing buntong hininga. Sa loob ng halos 3 buwan, sinadya niyang lumayo sa Maynila. Pinangangambahan niyang ang naudlot nilang kasunduan sa pagpapakasal ni Cassandra ay maging paksa ng usap-usapan sa mundo ng negosyo at laman ng mga kolum ng tsismis. Sa utos ng kanyang ama, itinalaga siya sa Sydney. At buong pagsunod niya iyong tinanggap. Alam niyang kahit walang anumang kinalaman si Amara sa pagkasira ng kanilang relasyon ni Cassandra, hindi maiiwasang pagdugtong-dugtungin ng media ang mga pangyayari. At kapag nangyari iyon, si Amara rin ang maaaring madamay. Kaya pinili niyang lumayo pansamantala. Pinili niyang hayaang humupa muna ang ingay ng mga haka-haka at usap-usapan. Ngunit nang makita niya ang mukha nito sa screen ilang sandali lamang ang nakalipas, may kung anong gumising sa loob ng kanyang dibdib. Isang pananabik. Isang kirot na hindi niya inaasahang mararamdaman. Bigla niyang ninais na sumakay sa susunod na eroplanong patungong Maynila. Ninais niyang makita si Amara. Mayakap ito. At maramdaman ang payak, ngunit napakahalagang kapanatagang dulot ng presensya nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay bago marahang nagbuga ng hininga. Pasensya. Iyon ang paulit-ulit niyang paalala sa sarili. Pasensya, Maxwell. Darating din ang tamang panahon. Hindi alam ni Maxwell kung ano ang tunay na nararamdaman ni Amara, at wala rin namang ideya si Amara sa unos na naggangalit sa loob niya. Sa bawat tibok ng kanyang puso, iisa lamang ang katotohanang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Miss na miss niya ito. Higit pa sa kaya niyang aminin. At habang lalo silang nagkakalayo, lalo lamang tumitindi ang pananabik na iyon. Kahit mula sa malayo, hindi niya inalis ang kanyang atensyon sa usapin ng kustodya para sa anak ni Amara na si Lucas. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa larangan ng batas, tiniyak niyang nananatiling masigasig at maingat si Dorothy sa paghawak ng kaso. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin iyon, ngunit nais kong pumanig ang magiging resulta kay Binibining Cruz. Huwag mo akong bibiguin. Iyon ang mariin niyang naging bilin. Ano man ang layo nilang dalawa sa isa't isa,
Nagpasya na si Maxwell na protektahan si Amara. Babantayan niya ang buhay nito. Ang kaligayahan nito. Kahit palibu-libong milya ang naghihiwalay sa kanila. Nakaupo si Cassandra sa gilid ng kanyang kama sa maluwang niyang silid sa Gokongwei Villa. Marangya ang kabuuan ng kwarto. Mga sapin na yari sa mamahaling seda. Isang eleganteng kurtinang nakalaylay sa ibabaw ng kama. At mga muebles na yari sa pinakintab na kahoy na mahogany. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan nito, malamig at tila walang buhay ang silid. Hinaharangan ng mabibigat na kurtina ang liwanag ng araw, dahilan upang manatili ang paligid sa mapusyaw at malungkot na anino. May ilang personal na bagay sa paligid. Mga larawang naka-frame at ilang librong nakakalat. Ngunit hindi pa rin ito nagawang bigyan ng init at sigla ang silid. Nakatitig siya sa laptop na nakapatong sa mesa sa tabi ng kanyang kama. Ang mahinang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha, inilalantad ang tensyon at pagkabalisang hindi niya maitago. Samantala, lalo namang bumibigat ang katahimikan ng silid. Makapal, nakakasakal, at tila unti-unting sumisikip sa kanyang dibdib. Nagsimula nang kumalat ang balita tungkol sa pagkasira ng kanilang kasunduan sa pagpapakasal. Nasagap na rin ito ng media. At ngayon, laganap na ang mga balitang may mga pamagat na. Tinuldukan ni Maxwell Escudero ang kanyang kasunduan sa pagpapakasal kay Cassandra Gokongwei. Nayanig ang mundo ng negosyo habang nahaharap sa kawalang katiyakan ang ugnayang Escudero-Gokongwei. Nababalot ng tanong ang hinaharap ng kolaborasyong Escudero-Gokongwei matapos ang pagkansela ng kasunduan sa pagpapakasal. At marami pang iba. Mabilis na kumalat ang mga ito, malinaw na palatandaan na ang isang bagay na dati pribado lamang ay unti-unti nang nagiging pampublikong usapin. At hindi lamang iyon. Nakuha rin ng mga mamamahayag si Cassandra. Nahuli siya sa isang sandaling hindi siya handa. Bahagyang nabasag ang kanyang karaniwang tindig. Nagmistulang marupok ang kanyang anyo. At kitang-kita sa mga larawan ang pagkayanig ng kanyang composure. Kumulo ang kanyang dugo nang makita ang mga iyon. Hindi niya kailanman ginustong makita siya ng buong mundo sa ganoong kalagayan. Mahina, sugatan, at tila iniwan. Habang patuloy na nag-scroll si Cassandra sa mga sumunod na publikasyon at komento sa social media, lalo lamang nagliyab ang kanyang galit. Sunod-sunod ang mga komento. Mga taong naaawa sa kanya. Mga haka-hakang puno ng espekulasyon tungkol sa kanyang dalamhati. At mga mabababaw na mensahe ng pakikiramay. Bawat salitang nababasa niya ay tila isang punyal na paulit-ulit na ibinabaon sa kanyang dibdib. Paano nila nagagawang tingnan ako bilang isang taong dapat kaawaan? Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang masama ang tinging nakatuon sa screen. Sa kabila ng lumalaking kontrobersya, walang tigil na kumilos ang mga pamilyang Gokongwei at Escudero upang mapigilan ang paglala ng iskandalo. Naglabas sila ng mga opisyal na pahayag upang tiyakin sa publiko na nananatiling matatag ang alyansa ng dalawang makapangyarihang pamilya sa mundo ng negosyo. Na hindi maapektuhan ang kanilang kooperasyon. At hindi mababawasan ang kanilang impluensya. Ngunit para kay Cassandra, hindi iyon sapat. Si Cassandra Gokongwei iniwan ni Maxwell Escudero. Mapait niyang ibinulong ang mga salita habang lalong humihigpit ang pagkakahawak niya sa gilid ng mesa. Hindi niya hahayaang kaawaan siya ng kahit sino. Hindi sa harap ng publiko. At lalong hindi sa pribado. Patuloy siyang nag-scroll sa iba't ibang larawan mula sa mga kamakailang kaganapan. Karamihan sa mga ito ay mula sa paglulunsad ng Velour Fragrance House, isang proyekto kung saan naging bahagi ang Venture and Corporation. Karamihan sa mga larawan ay karaniwan lamang. Si Maxwell na nakikipagkilala sa iba't ibang personalidad. Si Maxwell na magalang na nakangiti. Si Maxwell na mahinahong nakikisalamuha sa mga panauhin. Ngunit may isang larawan na agad nagpahinto sa kanya. Nakasayaw ni Maxwell ang isang babae. Sa unang tingin, wala namang kakaiba rito. May iba pang mga panauhing sumasayaw sa paligid nila. Maaliwalas ang kapaligiran. Normal ang eksena. Ngunit may isang bagay sa paraan ng pagtitig ni Maxwell na tila tumagos ng diretso sa kanya. Hindi iyon ang karaniwang malamig at walang pakialam na ekspresyong madalas nitong isuot sa mga pagtitipon. Sa larawang iyon, nanatili ang kanyang atensyon sa babae.
Nakatuon. Buhay na buhay. At imposibleng mapagkamalan. Biglang nagsimulang magkarera ang isip ni Cassandra. Lahat ng alaala ng mga pagkakataong pilit niya itong inaanyayahang sumayaw sa mga nakaraang okasyon. Lahat ng pagkakataong ipinakita nito ang maingat at sinadyang paglayo ng damdamin. Lahat ng iyon ay marahas na sumalungat sa ekspresyong nakuhanan sa iisang litratong iyon. Bakit hindi niya ako kailanman tiningnan ng ganoon? Sino ang babaeng ito? Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakalutang ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng telepono. Mula nang maghiwalay sila, nagtalaga siya ng isang pribadong investigador upang subaybayan ang mga galaw ni Maxwell. Karamihan sa mga larawang na ipadala sa kanya ay walang gaanong kabuluhan. Ngunit ang isang ito, ang simpleng sulyap na ito sa isang bahagi ng pagkatao ni Maxwell na hindi niya kailanman nasilayan, ay sapat upang muling sindihan ang apoy ng paghihinala at sakit na matagal niyang pilit binabaliwala. Mariing nagsalubong ang kanyang mga labi sa isang manipis na guhit. Malamig ang kislap sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, isa lamang ang kanyang naging pasya. Aalamin niya ang lahat. Ano man ang maging kapalit nito. Sa susunod na kabanata, sisimula ni Cassandra ang masusing investigasyon upang tuklasin ang pagkakakilanlan ng babaeng nakakuha ng atensyon ni Maxwell. At unti-unti siyang mapapalapit sa katotohanang si Amara ang sentro ng mga pagbabagong naganap sa buhay nito. Samantala, habang lumalalim ang proyekto ni Amara at Maxwell, mapipilitan silang magtrabaho ng mas malapit sa isa't isa. At ang mga damdaming matagal nilang ikinubli ay maaaring magsimulang lumitaw sa mga sandaling hindi nila kayang kontrolin. Kaya abangan natin,